Oh, dito natin malalaman lahat sa revelasyon na to, kaya ipi-play na natin. Makinig kayo at seryosong-seryoso po ito dahil medyo delikado po talaga yung mga information na makukuha natin dito, and hindi natin alam kung anong aksyon ang gagawin na naman nila. Una, para gipitin kami na mga magpapahayag, at saka na naman yung Kingdom of Jesus Christ, gigipitin na naman nila yan. Si Pastor Apollo Kibuloy nakakulong ngayon, gigipitin na naman nila yan. Dito talaga magkakaalaman sa mga sasabihin ng batang ito, kasi yung sinumpaang salaysay ng batang ito, yung talagang nagdiin sa Kingdom of Jesus Christ sa kinasasadlakan nila, at yun ang mga naging rason kung bakit pinasok yung mga properties nila Hindi ba? At may mga namatay pa nga. Nagkaroon ng human rights violation, paghuhukay, and so on and so forth. The list of yung human rights violation goes on and on. Dahil yan sa Senate inquiry ni Centeveros at dahil sa testimonya ng batang ito. Pakinggan po natin kung ano ang reason bakit niya tayo tinag, at ano yung reason bakit sinasabi niya rito sa kanyang video na hindi na niya masikmura ang paggamit sa kanya ni Senator Ontiveros. Play. Ako po si Michael Maurilio alias Rene. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Senry Ontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na, sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako ni Senry Ontiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Senry upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Senrisa. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019, kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po akong bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sa Senado sa pangunguna ni Senry Ontiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa vlog na yun... Ayan na, so sinasabi niya dito na siya po ay lumabas. Kusa siyang lumabas at nangangarap pa siya na makabalik sa loob. Okay? Kasi dyan sa Kingdom of Jesus Christ, meron silang members at saka meron silang mga full-time miracle workers. Yung mga full-time miracle workers nila, yan ay nasa loob. Ina-assess yan. Hindi yan basta makapasok ka doon, hindi. May application yan. Mayroong application, mayroong mga pagsusulit, may mga pagsusuri, may mga vetting, may mga background checking. So, kapag ikaw ay pumasa, itong batang ito, I think 2 beses or 3 beses na siyang bumabagsak, hindi pumapasa. And nakapasa siya. Kasi babagsak ka lang dyan kapag nakita ng pamunuan na hindi ka pa ready doon sa task ng isang pagiging miracle worker. Kasi nga, kapag ikaw ay naging miracle worker na, wala na lahat sa'yo. Wala ka nang, tatanggalin na nila lahat sa'yo. Yung value, yung ng material na bagay, yung carnalism, yung pagiging carnal, yung kasi ang nature ng tao is carnal sabi nga nila, di ba, pinanganak tayo na makasalanan, and then pag may isip na tayo, nasa atin na yun kung tatanggapin natin yung liwanag, kung tatanggapin natin ng Diyos, di ba, ganun yun.
So dahil nga doon sa kay Eva at Adan pagkagat nung prutas naging makasalanan tayo lahat. At paglabas pa lang natin ng bilang mga sanggol, makasalanan na tayo. Habang lumalaki nga tayo, kaya nga may mga religious leaders diyan, sila yung magko-convert sa atin na sumama or umanib sa kaliwanagan dahil tayo pinanganak bilang mga tawag dito, ang nature natin ay karnal. So at ang paligid natin ay karnal, material na bagay, pera, di ba? Yan ang mga root of evil. So pag pumasok ka dun sa loob, lahat mawala na yun. Isinusuko mo na ang lahat. Ang iyong buhay ay inaalay mo na sa simbahan. Ang iyong buhay ay inaalay mo na sa sa misyon ng inyong simbahan sa mundo. So talagang lahat 'yun tatanggalin na 'yon, no? Yung iyong lust sa pera, sa material na bagay, yung iyong lust sa flesh, sa laman, yung mga kamanyakan mo, kalibugan mo, lahat 'yan i-give up mo when you are inside. Ano na yun? You are preparing yourself, you're cleaning yourself, you're doing everything sa nagawin yung kanyang will kasi pinaghahandaan mo na is yung pagpunta mo roon sa kaharian, sa kabilang buhay, which is yung buhay na walang hanggan. Kasi ito, ang katawan natin, pansamantala lang yan. Pagdating natin doon, yun talaga yung buhay. At nire-ready nila yung mga sarili nila doon na maging malinis para pagdating doon, at doon sila mapunta, hindi doon sa baba na pupuntahan ni Risa. Oo, so ganun yun. So siya ay lumabas, sabi niya nga, nakapasok siya, pero meron kasing spiritual race na tinatawag. Yan yung parang, red, hindi ba may calling ka eh. Calling kasi ito. Sabi ko nga sa inyo, parang ang mga nandiyan dyan sa Kingdom of Jesus Christ, parang mga pare at saka mga madre yan. Calling ang pagsisilbi. So, kung yun ang calling niya, nag-try talaga siyang pumasok. 2 beses siyang bumagsak. Sa pangatlo, nakapasok siya. Kaya lang pagdating niya sa loob, siguro yung spiritual race, baka akala niya ready na siya. Akala niya yun yung calling niya. Hindi pala niya kaya yung sistema sa loob. So, ang ginawa niya is lumabas siya, nagpaalam siyang lumabas kasi ire-ready niya ulit yung sarili niya kasi gusto ko pa ulit pumasok sa loob. Kasi nasa yan may mga lumalabas. Kung makikita mo, meron silang parang library kung saan nandoon yung mga makasalanan na mga miyembro nila, yung may mga kaso. Kasi syempre may sarili silang korte doon dahil bansang kaharian nga yan. Kung meron ka nilabag na kasalanan, may karampatan din yung parusa. Lahat naman siguro may ganyan, di ba? Kahit nga sa bahay nyo, may ganyan din. Pag meron kang kasalanan, paparusahan ka. So para silang isang malaking bahay at membro sila ng pamilya na yon, may nagawa silang kasalanan. So pagdudusaan nila yon, meron silang mga point system at meron din silang mga klase ng parusa na it's either by fasting or by dadaling ka nga doon sa Glory Mountain para magtanim. Pero pwede kang, kung ayaw mo naman, pwede kang lumabas. Kaya lang, wag ka nang babalik o ganun sa kanila. Kaya hindi sila yung katulad ng iba na parang dito ka na. Hindi. Sila yung, ikaw mismo yung papasok sa kanila at ikaw mismo yung manunumpa. May mga papeles yan. May mga files nga sila nung mga kasalanan mo. At lahat ng files ng mga tao nila, ng mga members nila, nakatabi yun. Lahat, profile, everything, nakalagay yun. At kung ilang taon na sila nandun. So ito yung sinasabi nitong batang ito, na ako ay membro, pumasok, lumabas. At paglabas, ito na nga yung kanilang ginawa. Pinasinungalingan namin yung mga claim ni Blenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Nung February 2024, kinontak ako ng isang ex-full-time na si Shishir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa. Yung Sean Bandari na yon, mga bossing, yun yung napulot ng Kingdom of Jesus Christ sa Singapore na homeless. Mapinag-aral nila yun, ginawa nilang tao. Binigay nilang lahat, naging halos close talaga kay Pastor Apollo Kibuloy, yung tao na yun. Ginawa niya halos parang kanang kamay niya. Kasi magaling yan sa technology, magaling yan sa IT.
So siya ang naging parang kanang kamay ni pastor. Pinag-aral niya ng piloto yan, pinag-aral yung asawa niya, pinag-abogado ni Pastor Apollo Kibuloy, yung unang mga abogado ng Kingdom of Jesus Christ na pinag-aral ni Pastor. Ayan, sila yan, yung mga asawa nila. So, kasi nga dyan sa loob, hindi naman talaga bawal mag-asawa eh. Kailangan lang talaga nasa ayos lahat at saka approved ng lahat yung inyong pag-iibigan. So, ang suma total, itong taong ito, itong Nepalese na ito, tiwalang-tiwala si Pastor Apollo Kibuloy sa kanya. Yung pala, magnanakaw ito. Oo, nasilaw siya sa pera. Na akala niya na dahil nga nakadikit siya kay Pastor, alam niya lahat ng ginagawa ni Pastor. Saan siya nakapunta si Pastor, nandoon siya. Saan nagfi-fellowship si Pastor, nandoon siya. Saan bansa si Pastor, nandoon siya. So alam niya na yung routine and alam niya kung ano yung ginagawa ni Pastor. Naghangad siya. Sabi niya, kaya ko to. Kaya kong gawin to. Yung mga ginagawa ni Pastor, kaya ko din. Kasi matalino talaga siya. Kaya nga sabi niya, aagawin ko to sa kanya. So ang unang ginawa nila is meron kasing aviation ang Kingdom of Jesus Christ. Ninanakaw niya na yung pera doon sa aviation. Tapos habang yung pamilya niya, ninanakaw naman yung pera ng Jose Maria College. Mantakin nyo, daan-daang milyon yung mga itinransfer nila sa mga bangko nila. Nagugulat sila. Nagugulat yung kingdom na parang hindi kumikita yung mga businesses. And siyempre si Pastor, tiwala nga siya sa mga nasa paligid niya, pinababayaan lang niya kasi meron namang mga nagmamanage Hindi naman siya may-ari ng mga yan. Kayo naman ang nagmamanage yan. Until merong nagsabi sa kanya na may gumagawa ng kabulastugan dito. Merong gumagawa ng mga kabalbalan dito. Kailangan mong checkin yung kinikita o yung kinikita ng mga businesses ng simbahan. So nung nag-hire siya ng accountant para at nalaman noong mga nagnanakaw na mahuhuli na sila. Oo, madaling araw sumibat sila lahat. Pumunta sila sa Amerika at humingi sila doon ng asylum. At sinabi nila, at ang kapalit noong kanilang pagtakas at pagtatago sa Amerika ngayon, ang kapalit noon is ibibisto nila or pwede silang gamiting kasangkapan para pabagsakin si Pastor Apollo Kibuloy. Ganun po yun. Ganon ang ginawa nila. Kaya simula noon, nung nagpunta na sila sa Amerika, ang plano talaga ng mga yan, pabagsakin si Pastor Apollo Kibuloy dahil hindi na sa katuparan yung plano nila na makuha yung Kingdom of Jesus Christ kay Pastor. Alam nyo ba na nilason pa nila si Pastor Kibuloy? Nilason pa nila. Tapos natagpuan pa sa kanyang lahat ng mga pag-aari ng mga sasakyan ng Kingdom of Jesus Christ, ang mga susi pinagkukuha na daw. So until nga nabisto, kasi nga nung nagpunta si Pastor Apollo Kibuloy sa Hawaii, mga bossing, yun yung unang-unang kaso niya. Nagpunta siya sa Hawaii, piloto niya na yan. So nung nagpunta siya sa Hawaii, nagulat sila kasi nung pabalik na sila ng Pilipinas, hinarang sila. Tapos pagharang sa kanila, biglang surprise check daw, nakita na may pera doon sa eroplano niya. Yung pera na yun, supposedly, hindi nila yun mula sa eroplano ibinaba sa Hawaii. Hindi. Talagang pera yun na pambili ng pangpapatayo nila ng simbahan dyan sa Hawaii. Nagtataka sila, bakit nandoon sa eroplano ulit? So, meron siyang kasama na nagtatanim ng ebidensya, nauutusan na magtanim ng ebidensya. So, doon siya unang hinuli sa cash smuggling. Sabi nga niya, ang sabi daw is nakitang bitbit niya daw yung bag na yun at nilagay doon. Sabi ni Pastor, it's impossible na magbitbit ako ng bag kasi even my Bible, meron akong taga-bitbit Wala kayong makikita na video ko na meron akong tangan-tangan na unless clutch bag ko yan or whatever. Pero bag, wala kayong makikita na meron akong bit-bit na bag. May tagabuhat ako ng mga gamit. So, hindi ako ang naglagay niyan dyan. Suma total, na-hold yung eroplano doon, pinauwi si Pastor Kibuloy dito, sinabihan siya nung kanyang abogado na huwag ka nang aalis ulit ng Pilipinas kasi yung susunod na alis mo, baka hindi ka na makauwi dito.
Kasi na ano na nila, na nakikipagkutsabahan na yung mga tao na ito, itong Nepalese na ito at yung pamilya niya na tumakas, nakikipagsabwatan na. Una, sa Amerika, kumukuha na sila ng mga tao doon na binabayaran para tumistigo against sa kanya. Hindi na siya makabalik sa Amerika para makapag-evangelize or makapag-preach at ma-freeze yung mga assets niya doon. Dahil yun nga yung sinasabi ni Donald Trump noong nagkaroon ng noong senador, na yung mga simbahan sa Amerika na hindi sa kanila, na sa ibang lahi, yun talaga ang tinatarget nila. Gusto nilang i-freeze yung mga assets na yan dahil ang KOJC sa Amerika, napakadami po nilang pag-aari doon. Napakalaki po ng simbahan nila doon sa Amerika at finreeze yun dahil dyan sa mga akusasyon na yan ng human trafficking. Sabi ko nga, yung kaso dito, Xerox copy ng kaso doon, na na-dismiss na yung mga kaso doon. Okay, so same thing, itong Bandari na ito, tinatap yung mga lumalabas na mga members ng kingdom, lalong-lalo na yung pinatalsik dahil sa mga kasalanan, iniisa-isa niya yung tinatawagan para magtestigo against kay Pastor Apollo Kibuloy. I am not sure kung itong Bandari na to at itong si Risa Ontiveros are talking para mabuo itong Senate inquiry na ito, pero nabuo yung Senate inquiry at sinasabi nung batang ito na the person whom called him was the Bandari guy na Nepalese na unang nagtraidor at gustong pumatay kay Pastor Apollo Kibuloy to take over yung Kingdom of Jesus Christ. Diretso. Kapalit ng financial assistance, pumayag ako dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Binigyan ako ni share ng email ng opisina ni Sen. Risa upang magpadala ng formal na email kahit ano ang aking sabihin daw. Sabi niya, kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, So ang sinasabi niya na siya po ay nag-email sa email address ni Risa Ontiveros. Okay? Binigay daw sa kanila nung Bandari yung email address kung saan sila mag-i-email, which is si Risa Ontiveros. So is it safe to assume now na itong Bandari at itong Risa may komunikasyon? At kung itong Bandari ay kinukumpasan ng Amerika, anong ibig sabihin noon na nakikipag-collaborate itong Risa sa Bandari na yun? Yun ayon dito sa video na to, ini-interpret lang natin. contact ako ng isang staff ni Sen. Risa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay Ayan ang unang binanggit na pangalan, Fiona. Hindi ko kilala kung sino yun yung Fiona na yun. So, staff daw yan ni Risa Ontiveros. Okay, pasok. Attorney J. Becama, Chief of Staff ni Sen. Ontiveros. Ayun, yun pa, yung Chief of Staff ni Risa. Sinabi rin niya, kilala nung bata So, na-meet niya. Okay, next. Pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becama pagkaraan ng 2 araw. So, klaro ulitin natin. Baka na hindi nyo narinig. Nung nag-email siya, ang nilagay niya, anong pinagawa siya ng affidavit, kung ano yung ginagawa niya sa loob, ang nilagay niya is kung ano yung mga personal niyang ginagawa at yung kanyang personal na issues. Okay? Binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. So, binigyan siya, after nung kanyang affidavit, anong ginawa? Binigyan siya ng bago at may dagdag na. Doon sa ginawa niya, wala naman siyang nilagay na pananakit. Pero doon sa revised na binigay sa kanya nung staff, may mga pananakit na. Hindi daw niya yan naranasan
Hindi daw niya yan naranasan, pero yung binigay sa kanyang bago, ni-revise yung ginawa niya at nilagyan ng pananakit. Anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin yan? Diyan pa lang sa umpisa, alam na natin na meron talagang witness tampering dito. Alam naman natin na si Risa Ontiveros ay nagkaroon na rin ng kaso ng ganyan. Yung kay Kian De Los Santos na witness tampering, na yung kinidnap na yung mga bata and so on and so. Naging not guilty naman siya dyan. Na-acquit siya yata dyan sa isinampang kaso sa kanya dyan. Pero meron talaga siyang tendency na ganun. Kasi katulad nung sinasabi nitong batang ito, gumawa ako ng affidavit. Lumapit ako sa kanila, oo. Gumawa ako ng affidavit. Pero binago nila yung affidavit ko at nilagay nila, sinasaktan ako na hindi naman. So anong tawag dun? Diba, dun pa lang sirang-sira na yung kredibilidad Noong committee na yan ni Risa Ontiveros Doon pa lang, sirang-sira na si Risa. Sabagay, sira naman na yan. Pero dyan pa lang, wasak na Dito pa lang, talagang alam na natin na kademonyohan na Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at